Mga kababayan, kung hindi pumasok ang NBI sa kaso ni dating Kapitan Bukol sa Digos, Davao del Sur, hindi tayo makakarinig, hindi tayo makakakita ng mga ganitong balita or update tungkol doon sa kaso. NBI Simro spokesperson nila, mga kababayan, na nagsasalita na, si Ili Liano, mga kababayan. At ito sana mga regional director dyan sa Davao del Sur, sir, Police General Rosite, at Provincial Director Police Colonel Ahiro, sir, ito sana yung gusto naming mapakinggan at ma-update ang mga taong bayan sa kaso ng napaslang na kapitan. Nung hindi dumating ang NBI, hindi namin maririnig, hindi namin mapanood itong mga ganitong update sa kaso. Sana naman transparent yung takbo ng kaso. Umano'y sabi ni Attorney Torion, hindi daw nakipag-coordinate yung mga kapulisan dyan sa kaso ng napaslang na kapitan. Ito, pumasok ng NBI, mga kababayan. So, narinig na natin at mapanood na natin lahat yung mga update dyan. Ito, panoorin natin, mga kababayan, yung pahayag ni NBI Sinro spokesperson, Agent Ili Liano, mga kababayan. Pagkakaalam ko, he was now in the custody of the Digos City Police Office. Pero ano kayo napunan siya? Of course, he was very important. He is really part of this investigation. Kasi hindi ka ako mag-conclude, pero my opinion is that he is part and parcel of this criminal design. Kasama siya. Bakit, sir? Sabi ko nga, when we conducted the reenactment, yung shooter is, the vehicle is slowly moving. And while the vehicle is moving, the shooter has really the chance to shoot. Kung wala lang yung matanda, yung parang distraction doon, makikita ni Kapitan Bukol. Okay. Kasi very clear, dito sa left side niya, may clear shot talaga. So, sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen